Nakahawa ka na ba ng ibon o nakakita ka ba ng ibon na nagkakahalaga ng 200,000 pesos? Mahal pa sa Macau, mahal pa sa malalaking parot na nakikita natin. So sa vlog na to, makikita mo yung mutation ng African lovebird na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Mapagpalang araw mga kahabi, magbabalik tayong muli para mag-share na naman ng impormasyon at kaalaman mula sa aking karanasan tungkol sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng ibon. Ngayon po, ang topic ng pag-uusapan natin ay yung mamahaling klase. Mga ilang uri ng mamahaling mutation ng African lovebirds. Particular tayo sa kombinasyon ng Danpalo at Aqua mutation. Para po to sa kaalaman ng mga bagong mag-iibon, bago sa larangan ng pag-iibon, na ang akala nila o akala ninyo, pare-parehas lang yung African lovebird. No? Kasi meron tayong mga natatanggap na comment sa ating mga post na nagpapakita na marami yung hindi informed tungkol sa matataas na mutation ng African lovebird. May mga African lovebirds po na makikita nyo na normal at ang value ay naglalaro sa around 300 to 500 pesos sa mga tiyanggian. At siguro iniisip nyo, pare-parehas lang yon na ganun lang yung value. No, hindi po ganun. Nandito po ang hobby ni Daddy, hindi para maloko kayo sa presyuhan, no? Kundi para bigyan kayo ng impormasyon base sa ating personal na knowledge, karanasan, kaalaman tungkol sa mga mutation ng ibon na to. Ang mga mutation po ay nagkakaroon po yan ng bagong mutation, no? Kaya sinatawag na mutation, nag-mutate mula sa ordinary na kulay, nag-mutate siya into another color combination or color pattern yung ibon. Kaya nagkakaroon po ng mga bagong mutation. Pasensya na, no, maingay yung ating ibunan. Nasa indoor nagbiyari tayo. So yun, nagkakaroon ng mga bagong mutation na siyempre kapag bagong mutation po yan, bagong labas na mutation, mahal po yan. Hindi po kamukha ng mga ordinary na nakikita natin. At kung ang mutation ay split, no, ibig sabihin split lang, hindi po siya visual. So ang itsura niyan, kamukha ng normal na nakikita niyo sa tiyanggian na mura lang, pero ang value niya hindi mura. Kasi kung split yan, halimbawa ang visual, halimbawa natin visual Danpalo or visual Aqua na mutation. O, palagay mo na nasa 20K ang isa niyan, no? Aqua, saka Danpalo. Hiwalay po na mutation. Palagay na natin na nasa 20 to 30K ang isa. Kapag na-split po yan, nag-anak po yan, tinaris natin sa normal lang, tinaris natin sa normal. So, magiging split po yung anak niya. Yung sa Danpalo. Magiging split Danpalo. Ang halagan po nun, ang itsura nun, kamukha lang ng normal na ibon na nakikita nyo sa tiyanggian, 300 to 500. Pero ang value po nun, hindi ganon. Kasi half siya ng mamahaling klase. So magiging value niya ay nasa around 7 to 10,000. O baka mahigit pa kung meron pang ibang karga. Ganon din po sa ibang mutation. Kamukha ng Aqua. Kamukha niya yung Far Blue. Yung nakikita niyo sa mga market sa tiyanggian na murang Far Blue na nasa mababang presyo, yung Aqua mutation po na bagong mutation pa nasa 20,000 pataas, no? Hindi ko lang sure kung merong mas mababa doon, pero ang alam ko nasa 20 to 30 pataas.
kapag ka meron pa yung split, bawa split dan, split dilute, tumataas pa po yung value ng ibon. No, ganun po. Kaya maraming tayong kahabi na nagpa-project niyan kasi unahan, sa mutation po unahan. Mas nauna ka, mas magkakaroon ka ng chance na opportunity na ikaw yung makakapag-market ng mahal na ibon. Kaya marami pong yumayaman sa pag-iibon. Maraming nakakapagpundar ng ari-arian, ng iba't ibang properties, bahay at lupa, kotse, sasakyan, motor, etc. No? Kasi po, ang pag-iibon, isa po yung malaking industriya sa buong mundo. At kung alam natin yung pasikot-sikot, lalo na sa mutation, magkakaroon tayo ng magandang opportunity para kumita mula dyan. Kaya, lalo na po sa may mga farm, no? Kaya po, mahalaga na alam natin yung mga mutation ng ibon, kung ano yung magandang klase sa hindi magandang klase. Sa mga vlog natin, pwede niyo pong balikan, nagpapakita tayo dyan ng mga informative na vlog, kung saan makikita nyo po, no, may inform kayo sa pag-aalaga at tungkol sa mutation ng ibon. Pero ngayon, ang pinaka-main topic natin ay ipakita sa inyo yung isang ubod ng ganda at ubod na mahal na mutation ng ibon na nahawakan natin. Hindi akin, pero nahawakan ko kasi nag-DNA ako eh. Dahil sa nag-DNA tayo, may mga kahabi tayong kinokontak tayo para i-DNA yung ibon nila. So nagkaroon ako ng chance na mahawakan yung worth 200,000, 180 to more than 200,000 na ibon, no? Na merong ganong klase ng ibon. At papakita ko ngayon sa inyo yung ibon na yan. Kasi baka sabihin nyo mukhang ordinary lang naman, pero yan po ay nasa value ng 180 to more than 200,000 bawat isa. At yung iba naman ay nasa 50 or 20 na mga mutation ng ibon. So ngayon, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, ipopromote ko yung DNA test natin sa mga kahabi natin na nais magpa-DNA test. I-message nyo lamang po ako sa Facebook page ng Habi ni Daddy. Ipunin po natin. Kapag ka nakakompleto tayo ng 15 pieces, pagsamasamahin natin, sabay-sabay nating DNA, tapos padala natin sa laboratory para walang delay. Ganun po yung ginagawa natin. So, pa-schedule po kayo sa akin kung nakakaipon na tayo. Magpo-post ako ng schedule sa Facebook page. Then, gawin natin yung pag-DNA sample. Okay, ito mga kahabi, yung mga ibon na nakuha natin, na nahawakan natin personally, na nagkakahalaga ng tumataginting na nasa 200,000 pesos. Mahal pa sa Macau. Napula mata. Palo, yellow face. Opalay na po ba? Hindi pa. Split opa siya yan. At lalaki po siya. Lalaki. Oo, split opa. Yellow face, split opa. Apil pa yan. Palo. First time siya dati. Wala pa dati pula mata na. Ganda po. Ganda. Ito po nga kapatid niya, split sa yellow face. Kasi yellow. Pero sabi nila, possible to kahit na may yellow. Baka po back to back split yung magulang. Siguro. Ang ganda ng yellow face. Hindi, yung magulang niya, yellow face, split tail. Tapos yung yellow lang yung isa na possible tail. Ang naging anak din yan. Ganda. Kasi binili ko na siya, ganyan na siya. Ano yung mata niya, hindi jelly. Ito, ay clip niya naman. May ano naman ay. Daming itlog oh. Ayos. 1,000 na rin ginagamit yun, di ba? Tingin natin yan. Kasi yung tatas. Para malang ko kung ano ang cup. Mahal ang cup niya daw. Ito, kung magiging cup to, sobrang mahal nito. Ewing po siya eh. Aqua Bluetooth, Dan Palo, Ewing. Tapos, Misty pa. Opaline. Misty yun Hindi po sure eh. Parang hindi siya nagkakalawang eh. Narinig ka. Pero narinig niya, Misty yun. Ganda.
Yung isa naman ay Dan Palo Opaline Power Blue. Yung isa. Yung kapatid niya. Tapos yung isa ay Aqua Blue 1 Opaline Split Dan Palo. Kasi Dan Palo isa sa magulang niya. Yan, Aqua Blue 1. Ito, magdi-DNA tayo ngayon sa ibon ni Kahabi Dani. Ni Prof Dani, yung mga ibon niya. Meron ditong Opaline Dilute na green, saka Power Blue Opaline Dilute. Ito mga Crimino, saka Lisinop siguro yung isa. Kasi itim yung mata. Pero itong malupit dito. Ito. Yan. Ito ang mga anak ng gintong ibon. Gintong halaga ng magulang nito. Magkano po yung magulang nito? 150. Yung isa. Yung isa po. 20 lang isa. 20. So mga 200,000 pala ang magulang nito. Pero ito kung malakasan na itong isa na to, Aqua Blue 2 Opaline Dan Palo. Ito. Yan. Aqua Blue 2 Opaline Dan Palo. Ewing. Tapos yung isa, Aqua Blue 1. Ito. Aqua Blue 1 Opaline Split Dan Palo. Tapos itong isa, Dan Palo Power Blue Opaline. I-DNA natin ngayon sa isa. Hawakan ko mamaya, papakita ko sa inyo ng mas malapit. Ito yung Aqua Blue 2 Dan Palo. Ayan, Opaline. Lagyan natin yung ilaw para makita nyo yung mata. Ano ba? Yan. Aqua Blue 2 Opaline Ewing Dan Palo. Lininay natin. Gandang ibon. Mahal to. Yan. Parang may hawak dito na daan-daan libo. 200,000 yung magulang niya. Worth 200,000. Ito yung anak. Pinakamagandang anak ng magulang. Ito naman yung kapatid niya. Aqua Blue 1 Aqua B1 Opaline Split Dan Palo. Kapatid niya. Ganda din. Ito yung malupit. Nakahawak tayo. Siguro nasa mga 200 plus to. 200 plus mahigit. Mahigit 200 ang value. Ayan, ang ganda oh. Ang ID niya, ayan. Aqua Blue 2 Opa Dan Palo. Ganda ibon. Ngayon may-ari niyan. Pakita natin yung leg band. Ito pala nakalagay dito, ayan oh. Pisak Aviary. Ito pa isa. Aqua Blue to rin. Dilute naman. Opaline Dilute. Ang halaga naman nito nasa 100 plus. 100,000 ha. Hindi 100 pesos. So, big time din yan. Pisak Aviary pa rin. Isa pang Aqua Blue 2 Opaline Dilute. Yan. Ang ganda rin to pag may tinatamaan ng liwanag. Nagbo-blue siya. Ito naman Aqua Blue 1 Opaline Split Dilute. Yan. Ito naglalaro sa mga 50 pataas, no? 50 pataas ang value. Next, another Aqua Blue 1 Ewing Split Dan Palo. Kapatid to nung kukunin ko sa kanya. Ito mga kahabi ang pinaka normal niya. Ayan, Power Blue Dilute. Ayan, Power Blue Dilute lang siya.
Pero tingnan nyo naman. Post YF. Ayan. Possible yellow face. Anak ng split yellow face. Mga kahabi ay dalawang may-ari niya, si kahabi Sisak Aybiari at si kahabi Danny Aquino, no? At yun po yung mga big time na mag-iibon na habis na mga kahabi natin na mayroong matataas na mutation ng ibon na inaalagaan sa kanilang mga ibunan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan mutation, pwede nyo po silang hanapin sa Facebook account, ng mga Facebook account po nila yung pangalan na yan, at mag-inquire kayo sa kanila tungkol sa mga mutation ng ibon na yan. Marami pa po mga mamahaling klase ng ibon. Kamukha ng yellow face, pagka na-cross na yan sa Danpalo, mas mahigit pa yan sa 200,000. Kaya huwag po kayong magtataka kung may nakikita kayong mga African lovebirds na niliit lang, pero sobrang mahal ng value. Kasi naglalaro po yan sa mutation, kung rare yung mutation ng ibon, mas mahal po yan. At kung makapag-produce ka ng bagong mutation ng ibon, kahabi, magiging mayaman ka, no? At sisigat ka. Dahil sa mundo ng pag-iibon, ang hinahanap talaga natin at ang target ng bawat kahabi natin, makapag-produce ng kakaibang mutation ng ibon. Sana na-inform ko kayo sa video na to. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.